Isang matandang pulubi ang nakita ni Justine sa gilid ng simbahan. Agad niyang kinalabit ng kaibigan at itinuro ang kinaroroonan ng nasabing matanda. "Girl, ayun may pulubi doon no. Bilis, doon tayo." Taranta namang kinuha ng kaibigan niyang si Camille ang smartphone sa shoulder bag nito at binuksan ang kamera. Kinuhanan niya ng video ang paglapit ni Justine sa pulubi. "Ale, para sa inyo po." Inabutan nito ni Justine ang pagkaing binili sa isang sikat na fast food chain at binigyan pa ng 100 piso. Tuwang-tuwa ang matandang pulubi sa iniabot niyang tulong. Maluha-luha itong humawak sa kamay niya at nagpasalamat pa, sabay sabing, "Pagpalain ka ng Panginoong Diyos, iha. Sana lahat ng tao ay may busilak na puso kagaya mo." Namula ang pisngi ni Justine sa papuri ng matandang babae. "Sige po Lola, magpakabusog po kayo ha. God bless you rin po." Anya rito, sabay kaway sa kamera. "Ayun po pala yung camera Lola oh. Napapanood po nila kayo ngayon. Kaway po kayo." Pagkasabi ay nakita din niyang tumawa ang matanda at kumaway nga sa kamera. "Maraming salamat sa inyo." Wika muli nito ng punong-puno ng ligaya ang muka. Sobrang satisfied si Justine ng araw na iyon. Pagka-uwi sa bahay ay inedit niya agad ang video at in-upload sa YouTube channel niya. Isang vlogger si Justine at karamihan sa kanyang mga nagiging content ay pagbibigay ng pagkain at pera sa mga pulubing nakakasalubungan niya sa daan. Marami ang natutuwa sa ginagawa niya, lalo na kapag napapanood nila ang ngiti at tears of joy ng mga taong inaabutan niya na tulong. Meron din namang bumabatikos at iba ang nagiging tingin sa ginagawa niya. Sabi ng iba at karamihan sa mga nagko-comment doon ay, kung magbibigay ng tulong hindi na kailangang i-video palagi para lang magmukhang good Samaritan sa publiko no? Agad ay sumimangot ang mukha ni Camille nang mabasa ang komentong iyon. "Grabe tong isa mong basher girl oh. Ano, burahin ko na ba yung comment niya?" "Ay, no." Pagpipigil agad ni Justine. "Hayaan mo lang silang tumahol dyan. Ganyan naman palaging linyahan ng mga Gen Z eh. Napaka-sensitive. Halos lahat na lang ng bagay offensive sa kanila. Hayaan mo na lang silang mamatay sa inggit no. Sabi nga nila, pag inggit, pikit." Oras na naman na. Dito kasi kumikita ng husto si Justine. Naging buhay na niya ang pagiging vlogger at pagtulong sa lansangan. Lahat ng bagay na magpapabango ng pangalan niya sa publiko ay gagawin niya. Nang sumunod na araw ay makikita muli silang dalawa na gumagala sa lansangan para maghanap ng panibagong pulubi. Isang madungis na lalaki ang nakita niyang nakaupo sa tabi. Parang malulunod na sa lalim ng iniisip. Ito ngayon ang nilapitan ni Justine at inabutan ng pagkain. "Para sa inyo po kuya." Anya rito at naglabas din ng 100 piso sa bulsa. Halatang nagulat ang lalaki sa ginawa niya. Tinitigan pa siya nito ng masama. "Kuya, sa inyo po ito oh. Tanggapin niyo po." Ngunit walang imik na kinuha ng lalaki ang pagkain. Halatang naguguluhan ito sa nangyayari. Ilang beses humarap si Justine sa kamera ngunit wala pa ring reaksyon ng lalaki. Napilitan na lamang siyang bulungan ito at, "Kuya, ngumiti ka sa kamera tapos magpasalamat ka." Muling tumalim ang mga titig sa kanya ng lalaki na parang gusto siyang tuklawin hanggang sa kanyang kaluluwa.
Napakamot na lang ng ulo si Justine at muling sinabihan ng lalaki ng, "Ang dali lang naman ang gagawin mo kuya. Kakaway ka lang sa camera tas magpapasalamat. Gawin mo na lang para matapos na to." Nang hindi pa rin umimik ang lalaki ay pinahinto ni Justine ang recording. "Ulitin mo nga Camille, ayaw makisama ng pulubing to." Binawi ni Justine ang pagkain at bumalik sa pinanggalingan nila kanina. Inulit ng kaibigan ang pag-record saka siya muling naglakad patungo sa lalaki. Inabot nito ang pagkain at inulit ang linyang sinabi niya kanina. "Para sa inyo po kuya tanggapin niyo po." Ngunit wala pa rin tugon na nakuha mula sa lalaki. Mas lalo pang pumait ang muka nito habang nakatitig sa kanila. "Ano ka ba? Bakit ayaw mo magsalita? Hindi ka ba masaya na binibigyan ka na nga ng pagkain? Tapos may 100 pesos ka pa So ano gusto mo? House and lot? Sasakyan? Pwede ba makisama ka na lang para matapos na to?" Sita niya rito. Sa inis ng lalaki ay hindi na ito nakapagpigil sa kanila. "Putang ina nyo! Anong gusto nyong sabihin ko? Salamat Shopee? Mga bobo! Hindi ako pulubi, ulul. Construction worker ako kaya ganito karumi ang damit ko. Nagpapahinga lang ako rito tas babalik din ako sa trabaho mamaya. Mga pulpul na kabataang uhaw sa kasikatan. Tsaka di ko rin kailangan yung pagkain nyo dahil may pambili ako." Larawan ng pagkadismaya si Justine at napahagod ng ulo. Pinahinto niya muli kay Camille ang recording. Galit na binawi niya sa lalaki ang kanina'y ino-offer niyang pagkain. Kung ayaw mo, edi wag. Duh! For your information, mister, worth 2,000 pesos ang pagkain ito. Mas mahal pa sa kinikita mo araw-araw. Tara na nga Camille. Sa ibang lugar na lang natin sayangin ang oras natin. Huwag na rito. Ganoon lang at tinalikuran na ng dalawa ang lalaki. Habang naglalakad palayo ang mga ito ay itinabi ng lalaki ang palad nito sa bibig at nagpakawala ng malakas na sigaw na, "Mga bobo!" Habang naglalakad ay laman pa rin iyon ang usapan nila. Pabulong sa kanya ni Camille. "Grabe naman doon sa lalaki kanina girl. Napagkamalan mo ba namang pulubi?" Ayan tuloy galit na galit. Hayaan mo siya. Kahit construction worker pa siya, mas malaki pa rin ang sahod ng isang YouTuber no? Sa ibang lugar ay may nakita sina Justine na mag-asawang pulubi. Nakatambay ang mga ito sa isang tabi habang nag-aayos ng mga gamit sa kanilang kariton. Pagkahanda sa kamera ay lumapit dito si Justine at nag-abot ng pagkain sa mag-asawa. Sinamahan pa niya iyon ng 500 piso. Tuwang-tuwa ang dalawa at paulit-ulit na nagpasalamat sa kanya. Busog na busog si Justine sa papuri ng mag-asawang pulubi. Namula na naman sa tuwa ang pisngi niya. Sabay-sabay pa silang kumaway sa kamera bago nagpaalam sa isa't isa. Habang naglalakad palayo ay nakaharap pa rin siya sa kamera na kasalukuyang nagre-record. Mukhang marami-rami na rin tayo natulungan ngayong araw mga kaibigan. Hanggang dito na lang muna at uuwi na muna kami ng friend kong si Camille. Alam nyo guys, kung gusto nyo rin pong maging successful influencer kagaya ko, dapat yung pagsikapan ang pangarap nyo dahil kapag hindi kayo nagsipag, walang-wala talaga kayo mararating. You have to focus on your goals kung ayaw nyong magaya sa mga pulubing ito. Pagkatapos ng huling segment ay nakataas ang kilay na tinapos ni Camille ang recording. Hoy, Lucaret! Seryoso ka ba dun sa sinabi mo? Ipapalabas mo talaga yon? Gusto mo bang mabash? Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Hindi naman sila nagpapakain sa akin in the first place, no? Weh, seryoso ka? Ay gusto mo bang matulad sa ibang YouTuber na inuulan ng batikos dahil sa mga kapalpakan nila?
Girl, kahit i-dislike pa nila yan ng paulit-ulit, kahit tadtarin pa nila ng bad comments, hahakot at hahakot pa rin yan ng sandamakmak na views kaya kikita pa rin tayo dyan. Tsaka basta ba't i-edit mo yan mamaya? Napaawang na lang ang bibig ni Camille sa sobrang pagkadismaya. Natatakot lang siyang magsalita sa kaibigan pero halata na rin niya ang paglaki ng ulo nito dahil sa kasikatang tinatamo. Latag na ang gabi pero nasa daan pa rin sila. Naisipan ng dalawa na lakarin na lang ang pag-uwi para makasagap man lang ng sariwang hangin. Grabe, masarap ng hangin. Ani Justine habang nilalanghap ang bawat haplos ng hangin sa balat niya. Sa hindi kalayuan ay nakakita sila ng batang lalaki. Bakas na bakas sa itsura nito ang labis na gutom. Agad itong naispatan ni Justine kung kaya't sinabi niyang lapitan nila ito at muli ay pinabuksan niya kay Camille ang kamera. Pag-angat ng bata sa ulo nito ay nagsalita agad ito sa kanila. Mga ate, palimos naman po. Dinukot ni Justine ang natirang pagkain sa bag at pagkatapos ay ibinigay ito sa bata. O ito, may natira pa akong pagkain. Sa'yo na lang to boy. Hindi ko pa nababawasan yan ha. Anya rito. Nagtaka siya dahil hindi pinapansin ng bata ang ibinigay niya pero panay pa rin ang paghingi nito ng limos. Palimos po. Uhaw na po ako eh. Napakamot ng ulo si Justine. Ayan ang pagkain mo. At saka may drinks na rin yan boy. At muling nagsalita ang bata. Palimos po. Palimos po ng dugo. Sa isang iglap ay nagbago ang anyo ng bata sa harapan nila. Agad nitong dinakma ang mukha ni Justine at kinagat sa leeg. Hindi nagustuhan ni Camille ang nakita niya kung kaya't napatakbo agad siya habang nakatutok pa rin ang kamera sa pangyayari. Nang makita niya ang paglingon ng batang halimaw ay doon pa lang niya inihinto ang recording at kumaripas na ng takbo. Ligtas na nakauwi si Camille sa bahay pero hindi pa rin niya maiwasang maiyak sa sinapit ng kaibigan niya. Sa loob ng mahigit 20 taon ng kanilang pagkakaibigan ay sa ganitong paraan pa magwawakas ang lahat. Sa ganun ding kabilis na paraan. Hindi niya maiwasan ang pagbaligtad ng sikmura habang pinapanood sa recorded video kung paano sipsipin ng bata ang dugo ni Justine sa leeg. Sa bandang huli ng video ay dinukot pa nito ang puso ng babae bago lumingon sa kanya at nagtangka pang habulin siya. Ibinalita agad niya sa makakilala ang pangyayari. Ipinadala pa niya ang naturang video hanggang sa may makapagsabi sa kanya na isang aswang daw ang naingkwentro nila. Aswang? Anong ibig mo sabihin? Lumuluhang tanong ni Camille habang kausap sa cellphone ng kakilala. Sila yung mga aswang na namamalimot sa daan tuwing gabi. Hindi nyo ba alam yun? Hindi pera ang gusto nila, kundi dugo. Dugo ng tao. Sigurado ka? Aswang ba talaga yun? Bakit parang hindi naman nagiging aso o hayop? Camille, hindi naman kasi lahat ng aswang ay nagpapalit ng anyo bilang hayop. Yung iba sa kanila ay tao pa rin ang itsura. Pero taglay nila ang lakas ng 10 mababangis na hayop at yun ang ginagamit nila tuwing makakatagpo ng biktima.
namin nagkalat na rin ang mga aswang na namamalimos ng dugo sa daan. Lalong napaiyak si Camille sa natuklasan. Diyos ko po, anong gagawin natin? Naiwan ko pa naman si Justin sa gitna ng daan. Baka pinagpiestahan na siya ng mga aswang doon. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ay napahinto na lamang siya nang makarinig ng boses sa harap ng bintana. Isa naman itong matandang lalaki at kanina pa pala nakadungaw roon. At ang sabi, "Palimos po. Palimos ng dugo." Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.